Sa mata ng mga taga-barangay San Roque, isa lamang si Aling Iska sa daan-daang tindera sa palengke. Tuwing madaling araw, maaga siyang dumarating sakay ng lumang tricycle na may kalawang na bubong. Sa kanyang bangkito, maayos na nakaayos ang mga panindang isda, tilapia, galunggong, bangos, at minsan, mga kakaibang uri na hindi pamilyar sa karamihan. Pero may kakaiba kay Aling Iska. Ang kanyang mga matay laging tila pula, na animoy hindi pa natutulog. Ang kanyang mga kuko'y mahaba at laging may itim na dumi sa gilid. At ang amoy ng kanyang pwesto, isang halong alat, dugo, at kung anong mapait na pabango, ay hindi mawala-wala kahit na dumaan na ang mga street sweeper ng munisipyo. Nagsimula ang lahat isang Lunes ng umaga, habang naglilinis ng bangkita si Mang Carding, ang tagalinis ng palengke. Napansin niyang may dugo sa ilalim ng lamesa ni Aling Iska, hindi dugo ng isda, kundi malapot at maitim, parang lumang dugo ng hayop o tao. Aling Iska, may natapon po yata kayo, ani Mang Carding, pero hindi siya pinansin. Sa halip, ngumiti lamang si Aling Iska at bumulong, "Huwag kang mag-alala, Carding. Hindi yan sayo." Kinilabutan siya. Mula noon, naging mapagmatsyag ang mga tao. Napansin nilang lahat ng bumibili ng isda kay Aling Iska ay nagkakasakit sa parehong linggo, lagnat, pangingisay, panaginip ng itim na dagat at mga isdang may mata ng tao. Ang ilan sa kanila ay hindi na gumising. May isa pang insidente, si Tita Mercy, isang kapitbahay at suki ni Aling Iska, ay natagpo ang patay sa kanyang bahay, puno ng isda ang bunganga, parang sinasakal ng mga kaliskis mismo. Sa likod ng palengke, may lumang kubong pinaniniwala ang dating pagawaan ng bagoong. Doon raw umuwi si Aling Iska tuwing hapon. Pero isang gabi, sinundan siya ni Elsa, isang batang tindera ng gulay na naiintriga sa matanda. Sa kanyang paglusot sa likod ng mga kahon at bakod, nakita niya ang hindi malilimutan. Sa loob ng kubo, may bilog na altar na may mga tuyong isda, mga buto ng sanggol, di umano, at itim na kandila. Nakaupo si Aling Iska sa gitna, nakapikit, paulit-ulit na binubulong. Isda sa alat, isda sa dugo, isda sa galit, tanggapin ang laman ng tao. At sa kanyang harapan, isang buhay na tilapia ang unti-unting nababalutan ng makapal na itim na usok, bago ito tumalon pabalik sa banyera ng paninda. Nasuklam si Elsa, pero hindi siya nakagalaw. Doon niya na lamang si Aling Iska ay isa palang mangkukulam, gumagawa ng kulam sa isda upang ihigop ang buhay ng mga bibili nito. Ang bawat isda ay may nilalagay na buhok, kuko, at piraso ng anino ng taong kinukulam niya. Pagkabunyag ng katotohanan, ipinagbigay alam ni Elsa sa mga tanod at sa barangay captain. Sa takot na tuluyang mapasama ang buong palengke, agad silang nagsagawa ng investigasyon. Pero pagbalik nila sa kubo, wala na si Aling Iska. Sunog ang altar, natunaw ang mga kandila, at may nakasulat sa sahig ng abo, "Hindi ako umaalis. Nasa hapagkainan niyo ako." Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung saan napunta si Aling Iska. Pero sa tuwing may bago o hindi kilalang tindera ng isda sa palengke ng San Roque, lagit-laging may babala si Elsa. Mas mahigit, huwag bibili ng isdang hindi mo alam kung saan galing. Lalo na kung nakatitig ito pabalik sayo. At kung minsan, may maririnig kang boses habang nagpiprito ng isda. "Masarap ba ang laman ko?